Maayong adlaw sa inyong tanan. Halika, and let's visit one of the famous tourist destination in Visayan region. Ang isla na ito ay kilala sa kasaysayan ng Pilipinas. Maraming bayan dito na pwede mong puntahan for adventure and vacation. But for this episode ay magtungo tayo sa lugar kung saan may sobrang napakagandang falls. An island with white sand beach and crystal clear waters. At syempre, sa lugar kung saan makakalangoy kasama ang mga butanding. Let's go at tuklasin natin ang bayan ng Oslob, Cebu. Tara, samahan niyo kami. This is FX Adventures and welcome to my vlog. But first, mag-subscribe ka muna. Sumeros, let's go! Sa pagpunta ng bayan ng Oslob, sumakay kami ng eroplano mula Ninoy Aquino International Airport papuntang Mactan Cebu International Airport na umabot ng 1 oras. Walang direktang flight papuntang Oslob at ang MCIA sa Lapu-Lapu City, Mactan, Cebu ang tanging paliparan para makapunta dito. Dahil pang-unang beses makapunta ng Cebu, mag-side trip muna tayo sa mga tourist attraction ng syudad. Unahin na natin ang famous bridge dito, ang Cebu-Cordova Link Expressway o CCLEX. Ang tulay na kumokonekta sa syudad ng Cebu at bayan ng Cordova sa Mactan Island. Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, ang tinaguri ang pinakamatanda at pinakaunang simbahan ng Katoliko sa buong Pilipinas na itinayo taong 1565. Magellan's Cross Pavilion. Dito makikita ang replika ng krus na itinanim ng mga Espanyol sa pangunguna ni Ferdinand Magellan. National Museum of the Philippines, Cebu. Ang gusali ay unang itinayo para maging opisina ng Bureau of Customs. Ito ay ginawang museo August 2023. Fort San Pedro. Unang itinayo ng mga Espanyol sa ilalim ng pamamahala ni Miguel Lopez de Legazpi. Temple of Lea. Itinayo ni Teodorico Soriano Adarna para sa yumaong niyang asawa na si Lea Albino Adarna. Ito ay sumisimbolo sa kanyang walang hanggang pag-ibig. At natsyempohan pa namin dito na makasabay sila Ma'am Small Laude. Shout out kay Yaya Lotlot. Sirao Pictorial Garden. Ang hardin na ito ay matatagpuan sa mataas at bulubunduking bahagi ng Cebu City ng Barangay Sirao. Ang biyahe mula sa syudad ng Cebu papunta ng bayan ng Oslob. At sa kalagitnaan nito ay mag-stop over muna tayo. Siyempre, hindi makakalagpas ang authentic Cebu lechon. Kaya nagtungo kami sa mga kainan na naghahain nito. Malinamnam ang lechon ng karkar. Dito, ang lechon ay madalas sinasawsaw sa suka at hindi sa sarsa.
bumisita din kami sa napakagandang pilgrimage site ng mga Katoliko na matatagpuan sa Sibunga, Cebu, ang Simala Shrine. Dito ay makikita ang imahe ng Our Lady of Litogon na pinaniniwalaang mapaghimala ng mga deboto ni Virgin Mary. At matapos ang humigit 4 na oras, ay narating na namin ang bayan ng Oslob. Agad na din kaming pumunta sa aming tutuluyan na katabi lang ng Oslob Whale Shark Point. Sa mga gustong magpalipad ng drone, no permit, no flying off drone ang rules sila dito. Para kumuha, ay kailangan pumunta sa Tourism Office ng Oslob. Kinaumagahan ng alas 4 ay gumising na kami para pumila sa whale shark swimming. Tips para sa mga pupunta ng weekends and holidays na agahan ang pagpunta. Maabot kasi hanggang highway ang pila dito at may cut-off lang ito ng hanggang alas 12 ng tanghali. Iba ang pila ng locals sa foreigners at magkaiba din ang registration fee. Pagkatapos magbayad ay diretso na sa orientation. Importanteng makinig sa mga do's and don'ts during orientation. Bukod kasi sa may kaukulang parusa ang mga lalabag, ay para din ito sa kaligtasan natin at ng mga mahal nating mga butanding. Matapos ang orientation, ay bubungad na sa'yo ang dalampasigan kung saan ka sasakay ng bangka. Kailangan magsuot ng life vest sa pagsakay dito. 30 minutes ang ilalaan sa kada grupo. At sa puntong ito, ay mabibighani ka na sa mga naggagandahang butanding ng Oslob. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Alam mo ba? Ang whale sharks o mga butanding ay ang largest living fish species at nasa humigit 18 meters ang pinakamalaking sukat na nai-record. Sila ay matatagpuan at namumuhay sa mga karagatang tropikal. Sa pagkakakilanlan, may pagkapatag ang ulo ng mga butanding. Ang kulay nila ay naglalaro sa dark gray to bluish to brownish na may batik-batik na kulay puti. Malalaki ang kanilang mga bibig, bagkus, tanging mga planktons at mga maliliit na isda lamang ang kinakain ng mga ito. Kung ikukumpara sa ibang mga pating, ay mabagal lang ang kanilang pagkilos at paglangoy. Kasabay ng pagtangkilik at pagdagsa ng turista, mainit na naging usap-usapan din ang tourist attraction na ito ng Oslob. Pangamba ng mga eksperto, ang pagdulot hindi lang sa kalusugan at kaligtasan ng mga butanding, kundi rin ang epekto ng alteration of ecological balance sa sitwasyon. Ang mga whale sharks kasi dito ay pinapakain ng mga bangkero para maging pangakit. Nang sa gayon ay mapalapit ang mga ito sa mga turista. Ito ay naging pang-araw-araw ng kinagawian ng mga butanding sa Oslob at naging hanap buhay na din ng mga lokal ng bayan. Sa natural na paraan, ang mga butanding ay naglalakbay ng milya-milyang distansya para makakain at mamuhay na walang ibang tulong ng kung sino man. Kaya sa ganitong pagkakataon, na binibigyan tayo ng oportunidad na makita ang mga butanding, ay sundin natin ang mga dapat seryosohin at intindihin. Ang mga butanding ay hindi mapanganib sa sangkatauhan. Kaya dapat ay tayo rin sa kanila. Pagtapos makita ang mga whale sharks, ay pumunta naman tayo sa isang napakagandang falls. At para mas masaya, ay sumakay tayo ng habal-habal. Sa mga hindi ito trip,
pwede namang magdala ng sasakyan o sumakay ng tricycle, pero ang parking ay hindi mismo sa entrance. May kasikipan at matarik kasi ang daan papalapit ng Tumalog Falls at tanging habal-habal lang ang pwedeng makadaan. May choice ka din na maglakad mula parking hanggang entrance ng halos 15 minutos. Sa entrance ng Tumalog Falls ay kailangang magbayad ng entrance fee. Mapapansin mo na din dito ang kulay mapusyaw na usul ng mga batis. Tips sa mga pupunta dito ay mas maganda din na agahan o pumili during weekdays kung kaya para hindi matao at mas ma-enjoy ang vibes ng falls. Ito kasi ang kadalasang next itinerary ng mga turista after swimming with the whale sharks. Kaya dagsa din ang mga pumupunta dito. Napakaganda ng scenery ng Tumalog Falls at sure na magugustuhan ng mga nature lovers. Nasa humigit kumulang 100 meters ang tansyang taas ng Tumalog Falls. Kumpara sa ibang talon, hindi gaanong kalakas ang malamig na tubig na bumabagsak dito. Kapansin-pansin din ang mga rock formation sa likod ng falls na tipong mga payong na mga sumisilong. Pagod na ba? Siyempre hindi pa. Kung sa napakagandang isla din naman ng Sumilon ang punta. Mula Bancogon Port ng Oslob ay 15 minutes ang biyahe ng pangkap papuntang Sumilon Island. Bida sa isla na ito ang sandbar at malinaw na tubig ng karagatan. Dahil walang gaanong kalawak na mga dalampasigan sa mainland ng Oslob, madalas ay sa isla na ito ang punta ng mga beach lovers. Sa kabilang parte ng isla ay may private resort na kung tawagin ay Blue Water Sumilon Island Resort. Pero kung day tour lang naman ang hanap mo na walang entrance fee, ay pwede ka na mag-enjoy dito sa Sumilon Island Sandbar. Para sa huling destinasyon, ay huwag kalimutang bumisita sa Oslob Church at Oslob Quartal Ruins. Never really know what's going on. Bukod sa pagiging makasaysayan, ay napakaganda at nakaka-relax ang mga tanawin sa paligid ng simbahan na ito. All you want to do is run. At natapos na naman ang isang episode natin mga ka-FX. Sa mga nasaksihan natin, ay talagang nakakabilib ang taglay ng ganda ng Oslob. Mga kalikasan na ipinagkaloob sa atin para pagyamanin at ipagmalaki sa buong mundo. Kaya lagi nating isaisip at isapuso ang pagprotekta at pag-ingatan ang mga ito. Secret style in your heart, so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. O paano mga ka-FX? Hanggang sa muli nating paglalakbay. Paalam! Not a rose into